Dear Lady Love TV. Minsan, talagang may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Dumarating na lamang sa buhay. At wala na tayong magagawa, kundi sakyan ng mga bagay-bagay. Tunghayan natin ang panibagong kwentong aming ihahatid, kung saan magkakaroon ng tunggalian sa larangan ng pag-ibig sa pagitan ng magkadugo. Tunghayan natin ang kwentong pinamagatang Sisters Rivals in Love. Narito na ang unang bahagi. Ashton, gising, Ashton. Unti-unti niyang idinilat ang mga mata. Ang mga nakangising mukha ng kanyang Kuya Jay ang nakita niyang nakatingin sa kanya. Agad siyang napabalikwas. What are you doing here? Mahina lang ang kanyang tinig, ngunit puno ng diin. You are not allowed here. Kumunot ang noo ng kanyang kapatid. What are you saying? You are not the owner of this goddamn treehouse. Dad built it for me. Ashton gave his brother a headbutt. Napaatras ito at napahiyaw. Sapo ang noong nasaktan. Masama ang tinging ibinigay nito sa kanya. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ni Ashton. Hindi siya natatakot sa Kuya Jay niya. 2 taon lang ang tanda nito sa kanya at hindi naman nagkakalayo ang height nila at maging ang laki ng katawan. Kayang-kaya ni itong labanan. 2 lang silang magkapatid at lumaki sa marangyang pamilya. Kilala ang angka ng mga Panopio sa buong probinsya ng Batangas. Ang mga ninuno kasi nila ay naiimpluwensyahan at maiimpluwensyang politiko at negosyante. Ang ama nila na si Ludencio, ang kasalukuyang congressman ng probinsya. Ang bahay nila ay parang laging may okasyon sa dami ng taong bumibisita araw-araw. Lahat naman ay ine-entertain ng kanilang mga magulang na animoy santo sa kabaitan. Pero kung alam lang ng mga tao ang totoo, kung gaano katindi mag-away ang mga magulang nila, kapag wala na ang mga constituent, ay sigurado si Ashton na masisira ang pangalan ng daddy niya. Sa harap kasi ng publiko, ay pinapalabas na isa silang masaya at kompletong pamilya. Totoo ang sinabi ni Kuya Jay, na dahil dito, kaya ipinatayo ng daddy nila ang treehouse. Panganay ang paboritong anak ng kanilang ama. Ang kuya niya, kaya kahit ano pa ang hingin o hilingin nito ay agad ibinibigay. Pero madali ring magsawa ang kanyang kapatid. 1 buwan matapos may patayo ang treehouse, inianunsyo ni Kuya Jay na ayaw na nito iyon at ibibigay na sa kanya. Ashton accepted it, but he didn't even bother to thank his brother. What for? He didn't owe him anything. That treehouse became his sacred place. Kapag naroon siya, pakiramdam niya ay ligtas siya. Hindi lamang niya inaamin pero malaki ang epekto sa kanya ng gabi-gabing pag-aaway ng mga magulang. Hindi kumpleto ang gabi sa bahay hanggat hindi naririnig ang sigawan, murahan at basagan ng mga gamit ng parents niya. Mahirap makasanayan ang ganoon, lalo na sa katulad niyang 11 taong gulang pa lamang. Kahit sa umaga, kahit naman tahimik ang paligid, ay maririnig pa rin niya ang galit sa mga tinig at masasakit na salita ng kanyang mga magulang patungkol sa isa't isa. Dahilan para tumindi ang kirot ng kanyang ulo at mahirapan siyang huminga. Kahit minsan ay hindi inamin ni Ashton sa iba ang tungkol sa bagay na yon. Tahimik lang siya at mas gustong mapag-isa. Wala siyang balak na ibahagi sa ibang tao ang kanyang nararamdaman. Besides, somehow, he learned how to deal with it. Every time na aatakihin siya, ay itatap lang niya ang mga binte o kahit na anong bagay na may tunog para mapalitan ang ingay na iyon ang ingay na kanyang naglalaro sa isip. Kaya nga naisipan niya mag-aral ng pagtugtog ng drums para makatulong sa kanyang kondisyon. And the treehouse helped him a lot too. He can sleep there peacefully. Kaya ayaw niyang may ibang papasok doon dahil itinuturing niya iyong sariling sanktuaryo. Hindi niya gustong ini-invade ng kanyang privacy. Kuya Jay always teased him about how he looked like a kid, but he acted and spoke like an old man. I'm going to tell Dad about this, Ashton. He doesn't like me getting hurt, you know that.
pagbabanta ng kanyang kapatid na nakapagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Suit yourself. I'm not a coward like you. Walang emosyon, tugon niya. Ha? Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong hilingin kay dad na huwag ka nang ibili ng jam set para sa 12th birthday mo? Nakangising wika nito. Ang kaninang walang reaksyong mukha ni Ashton ay kababakasan na ngayon ng kaunting pagkaalarma. Hindi niya ugaling humingi ng kahit na ano sa mga magulang, ngunit sa darating na 12 kaarawan niya, ay humihiling siya na maibili ng drum set. Alam niyang kayang-kayang isabotahin ng kanyang kapatid ang kauna-unahan niyang hiling sa kanyang mga magulang. Ito ang paborito Hindi mo gagawin yun, kuya. Matigas ang tinig na wika ni Ashton. Tumawa ito. Then watch me. Tumalikod na ito at akmang bababa ng treehouse nang bigla niyang hablutin ang kuwelyo ng suot nitong damit at buong lakas na hinila pabalik. Bumalandra ang kanyang kapatid sa drawer. You're not telling dad about this, kuya. Do you hear me? Fuck you. Why do I have to listen to you? You shit. Because I know what you did with dad's car. You may be the favorite son, but kicking and scratching his car with your skateboard are a big no-no. You know how much dad loves his automobiles. He loves them more than us. No exaggeration. You know that. Nakita ni Ashton ang pamumutla na mukha ng kapatid na para bang tinakasan ang lahat ng tapang at yabang sa katawan. You're going to pay for this, Ashton, he said in a wimpy kid's voice. Tinitigan lamang niya ito. His brother looked pathetic. Now, get out. Dali-dali namang tumayo si Kuya Jay. Bumaba ka. Pinatatawag ka na ni Mommy. It's an order from our parents, Ashton. You're smart enough not to make them wait. Yun lang at bumaba na ito ng treehouse. Napabuntong hininga naman si Ashton at maya-maya pa ay bumaba na ng treehouse. Sinalubong siya ng isang kasambahay at sinabing nasa study ang kanyang magulang at kapatid. Sandali muna siyang tumigil sa pinto ng study nang marinig iyon. Ganun siya kapag haharap sa mga magulang. Kailangan muna niyang kalmahin ang sarili. Pinihit niya ang doorknob at unti-unting binuksan ang pinto. Unang bumungad ang nakangiting mukha ng kanyang mommy. Oh, Ashton, you're finally here. Come in, son. Magiliw ang tinig nito. Nagsimulang mag-ingay ang mga tinig sa kanyang isip. Pinili niyang baliwalain ang mga iyon. Kailangan niyang labanan. Son, I want you to meet the new member of our family. They're from Red Ribbon Orphanage. From now on, they'll be part of our family. Wika ng kanyang ama na nakangiti rin. Lalong naging maingay ang mga tinig. Unti-unti yun nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Kumirot ang kanyang ulo at pakiramdam niya ay sasabog na. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Kailangan niya ng bagay na matatapik para tumunog. Kailangan niya ng panlaban sa mga demonyo na unti-unting nagpapahina sa kanyang loob. Kumusta ka? Ako si Angge. Naramdaman ni Ashton ng isang malambot na kamay na humawak sa kanyang kamay. Kaagad siya nag-angat ng tingin sa may-ari niyon. Isang babaeng na marahil ay kaedad lamang niya at may malaanghel na mukha. Ang ubod tamis na nakangiti sa kanya. Napatulala siya. Kumusta ka? Ako si Angge. Muling nagpakilala ito. At Sunshine naman yung pangalan ng kapatid ko. Itinuro nito ang isang batang babae na mas bata rito ng kaunti na nagpagulong-gulong sa carpeted floor. Sana matanggap mo kami na maging bahagi ng pamilya nyo. Noon lang napansin ni Ashton na tumigil na ang mga tinig sa kanyang isip. Payapa na iyon at tila matutulog na habang buhay. But his heart kept beating fast. Pero hindi na dahil sa trauma o ano, kundi dahil sa batang babaeng may magandang ngiti at nakahawak sa kanyang kamay. Angge, he uttered her name. Lalong tumamis ang ngiti nito sa kanya. Pakiramdam niya ay mga sandaling iyon ay nasa langit na siya. Cheers! Nagpingkian ng mga baso na may lamang alak. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang nilagok ang laman ng baso. Congratulations to us. And again, welcome back.
Faye, don't you even dare to leave us again. The mains won't be the same without you. Wika ni John na sinang-ayunan naman nila. Nasa VIP room sila ng Bones, ang high-end bar na pagmamayari ng sound technician nila na si Johns. Naroon sila para i-celebrate ang isa na namang achievement ng The Mains. Kanina ini-announce nila sa publiko na magkakaroon ng international release ng kanilang album. At isa rin sa mga isineselebrate ang pagbabalik ng manager nila na si Faye. Man, stop tapping the table. Hindi iniintindi ni Ashton ang pagsita ni Rigo. Pinagpatuloy lang niya ang pagtambol sa lamesa. Wala siyang balak magpakalasing. Kaya itinuon na lamang niya ang sarili sa ibang bagay. Can we ask John to bring a drum set over here? Umatake na naman ang sakit nitong si Ashton. Mababa ka sa tinig ni Rigo ang pagkayamot. Para namang hindi ka pasanay sa isang yan, Rigo. Alam mo namang iyan lang ang kaligayahan ng isang yan. Pagtatanggol ni Faye. Pero minsan kasi, daig pa ni Ashton na nakatira ng kabuting hiningahan ng 10,000 hindi nagtututbrush na dragon kapag sinusumpong na siya ng sakit niyang yan. Hanggang ngayon, hindi ko magets yung trip niya. Pero ayos lang, mahal na mahal ka naman namin kahit ganyan ka. Inakbayan pa ni si Ashton at hinalikan sa pisngi na umani ng tawanan ng grupo. But Ashton didn't laugh. He didn't even budge. Patuloy lang siya sa pagtambol sa lamesa. When he was just a kid, he used to make noise by tapping on things just to quiet down the voices inside his head. But at some point in his life, naggawa niyang ma-overcome ang sakit na yon at pansamantalang naging normal. But 12 years ago, he told him to return to bite him in the ass. His family used to be rich and influential in their hometown. Ngunit sa dami ng eskandalong kinasangkutan ng kanyang mga magulang, ay unti-unting naglaho ang kanyang apelido at napalitan ng putik. 17 years old siya nang tuluyang maghiwalay yung parents niya. When he turned 18, he finally moved out of their house and tried his luck in the country's capital city. To cut a long story short, he did get lucky. He became a part of the country's famous rock band and boy, he loved every minute of it. But that didn't mean that the demons that were dwelling inside of him were no longer there. No, they would never leave him alone. Never. Kasabay ng swerteng dumapo kay Ashton ay ang pagbabalik ng sakit ng kahapon na hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang pangalanan. Hindi niya alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa niya tuluyang nagagawang mabaliw. Maybe the band kept him sane and calmer. He felt comfortable whenever he was with his bandmates, but not sane and comfortable enough to defeat his demons. Frankly speaking, he had found his cure long time ago. He really thought that he was healed. Pero wala siyang nagawa ng paglaruan ng tadhana ang sitwasyon. The demons returned and this time, they had no intention to ever leave him again. He already accepted his cruel fate that he had to live with them for the rest of his life. Someone's phone is ringing. Bulalas ni Rigo na nakapagpabalik sa kamalayan ni Ashton sa kasalukuyan. And we know it's yours, Ashton. Muli nitong ibinaling ang atensyon sa kanyang direksyon. Totoo ba yung narinig ko? Nagdiring yung phone ni Ashton? Hindi makapaniwalang sambit ng bagong dating na si Lala. Kaagad tumabi ang babae sa nobyong si Jen. Sino ang tumawag sa iyo, Brod? Si Moana? Tatanong niya kung sino ang mas matanda sa kanila ng ancient phone. Nakangising kansyaw pa ng dalaga. Hindi kumibo si Ashton, ni hindi nga niya pinansin ang pag-iingay ng aparato. Minsan nga lamang may tumawag sa iyo, bakit hindi mo pa sagutin? Baka si Bill Gates yan. Pamamanahan ka ng salapi. Patuloy ni Lala. He went still for a second and then he pulled out his phone from his pocket. He wondered why he even bothered to bring the damn phone. It was a Nokia phone. May keypad at hindi pa colored. Wala siyang kabalak-balak na palitan yon. Kontento na siya ron at hindi naman madalas na ginagamit. Iilang tao lang naman ang may alam ng kanyang numero. Ayaw kasi niyang maiestorbo at tatawag sa kanya sa gitna ng pagtulog o pamamahinga. He always wanted a quiet life.
Pero isa ka sa mga miyembro ng pinakasikat na rock band sa Pilipinas. That didn't make your life quiet. You moron. Puwelta ng isang bahagi ng isip niya. Well, that's freaking true. But what he meant by wanting a quiet life was the chance to do whatever he freaking wanted to do without any disturbances. Besides, being one of the mains did him a great favor. He was doing whatever the hell he wanted and got paid for it. Nirerespeto rin ng management yung topak niya. Hindi siya pinipilit ni Frey na magpakitang tao. Tuwing may press con o promotion sila, pinapaalalahanan lang siya nito na huwag matulog sa gitna ng press con o TV guestings. Hindi naman ganoon kasama ang ugali niya para kalimutan pati ang kanyang obligasyon. Kahit naman may kawirduhan, ay professional siya pagdating sa trabaho. Kailanman ay hindi siya gumawa ng bagay na ikakasira ng banda.